ayun guys, papunta na kami ulit ngayon sa Shopee. Kukunin namin yung ano ba yun? Yung white van, yung pinaantay na nangunguha ng bata. white van, pero hindi nangunguha ng bata kasi pinaantay rust. Anti-rust niya. Rust proofing. Yun. Ito wala pa to, no? Yep. So, itong kotse na to wala pa. Yung white van pa lang. Doon namin nadala dahil I think na-explain na niya kasi na matagal na kaming nagpa-reserve doon. So dito kasi yung mga scheduling ng mga ganyan ang tagal. Hindi lang sa hospital. Kumaga pati rin sa mga ibang services medyo may delay dahil yun nga yung problema nila dito is kulang sa mga manggagawa. So ayun. Sunny day today guys. Ayan. Pero napakalamig, -20. So ayan, lunch time pa lang ngayon. So ginamit namin yung aming lunch break para kunin yung car. So mamaya pabalik, ako naman magdadrive nito, tapos siya magdadrive ng white van. So, isa sa mga feature na gusto namin dito sa car is yung mga heated seats. Tsaka yung heated na manibela. Steering wheel. Kasi malamig nga dito. Kaya malamig na nga yung kamay ko. Para mainit yung upuan. Pero yung 3 na yan kasi level 3. Sobrang init yan mamaya. So, gagawin ko lang 1. Dalawang upuan yung may heated seat, driver seat, tsaka passenger. Sa likod wala. So, ayun, yun yung isa sa mga features na nilagay nila dito sa mga may winter season. Para nga komportable. Gusto pala naming i-shout out yung mga nag-comment sa mga previous vlogs. Reynaldo Fontanilla. Ayan. Hello po. Nag-comment siya. Sipag daw ni Manong Joby. Yan. Gusto niya yung ginagawa niya manguha ng kahoy. Tapos, syempre, si Ate Venus. Ayan, si Ate Venus. Siya yung dating landlord namin nung nasa pa kami, Las Piñas. Yun, yung malapit sa SM. So, hanggang ngayon, yung minsan nagko-communicate pa rin kami. Ayan, kahit bihira man kami magkita, minsan nagkakamustahan. Tumira tayo doon ilang taon, mga 2 years, 2008 to 2010, yun, doon sa apartment nila, Ate Venus. Tapos yung 2008 lumipat kami doon, isang room lang yun maliit lang, tapos 2 pa lang yung anak namin. Tapos after 2 years yun, nakuha na kasi namin yung binili naming bahay or inutang na bahay sa Pilipinas. So, yun, lumipat na kami. Hanggang ngayon, binabayaran pa rin namin. So, yun yung binabayaran namin ngayon. Pinapadala namin sa Pilipinas yung kinuha namin na bahay. So, yun, nagtumira kami sa kanila. Masaya naman doon. Safe yung apartment niya kasi, may bakod. Safe maglaro yung mga bata. So, naging close din kami niya na Ate Venus. Tsaka, sa asawa niya kay Kuya Ronald. Shout out po sa inyo. Yan, tapos sino pa ba? Naging katrabaho ko si anak nila. Yun, tapos naging katrabaho pa pala ni Manong Joby yung anak nila na si RV. Shout out RV. Yun. Shout out sa inyo. Miss Sheila Sibilia, yan, lagi rin siyang nagko-comment dito sa ating channel. Maraming salamat po. Lagi rin siyang nanonood ng ating mga videos. Yung sinabi namin, yung sinabi niyang 10,000 subscriber, bali, as of this time po, 9,550. Yan, to be exact yung aming subscriber. So, 450 na lang. Sana umabot. Yeah, yung target kasi namin end of this 2023 is maka 10K subs. So, guys, yung mga bago dito sa aming channel, yung mga laging nanonood, yung mga silent viewers, pero hindi nakasubscribe, sana naman mag-subscribe kayo dyan, guys. Para umabot tayo sa 10,000 subs before the end of this 2023.
Ganda nung ano, galing sa jet. Or ulap ba yan? Jet. Ayan guys. So, dito na kami sa Chape. Yung dati naming small town. Dito kami nakatira dati. So, last August, sa mga bago dito sa aming channel, lumipat kami last August dun sa current namin tinitirhan. Panoorin nyo yung mga vlogs namin, yung sa aming hanap bahay dito sa Canada. So marami pa lang hindi nakakaalam ng mga temporary pa lang dito sa Canada na pwede na silang bumili ng bahay. Kasi nag-i-increase na rin yung mga rent. So minsan parang mas practical na bumili ka ng bahay lalo kung may plano ka naman na magtagal sa Canada or mag-apply ng permanent residence. Bali ang qualification pala is dapat at least 3 years ka na dito sa Canada, and then yung existing mo or current work permit mo is may validity pa ng minimum of 6 months. So yun, saktong-sakto yung sa amin nung bumili kami ng bahay, hindi pa kami PR, and then sakto 3 years, more than 3 years na kami, and then yung permit pala namin sakto 7 months 7 months yung natitira pang validity. So ayun, pasok pa kami, qualified pa kami bumili ng bahay. So dahil dun sa Shibugamo nag-i-increase na yung mga rent, so parang ina-advise din namin yung mga nandoon na pwede naman silang bumili ng bahay kahit yung medyo mura lang, less than 100,000, makakakuha naman sila dun. So yun nga, nagulat kami, hindi daw nila alam na pwede silang bumili ng bahay. So, ayun, let's see kung sino sa kanila ang susunod na bibili ng bahay. So, ayan na guys. Ayun na si Van. Yun. Kunin na namin dito. Yan, lipat na ako guys. Ako na ang magdadrive. So, to guys, papalit. So, ito ang mahirap dito. Mahirap mag-adjust ng upuan. Adjust ulit ng side mirror. Ayan. Tsaka ng rear view mirror. Na magdadrive pabalik. Tayo lang natin si Manong Joby. So ayun yung van sa gitna. So ayan na siya. Yun, kuha na. Dadaan muna kami sa opisina kasi nandun yung boss namin. Syempre parang courtesy call, para ang pangit naman dumaan kami rito tas hindi man lang namin siya puntahan, di ba? Good morning guys! Ngayon ay 8:08 AM. Tuesday or Wednesday ba? Tuesday morning. No, Wednesday morning. So, I will hatid Ate Jazz to school. Let's go. Seatbelts on. Show them also the surroundings. Oh. Come. We're a bit late. Oops, the bomb is too hot, Ate. Ganito ang aming routine kada umaga.
Ganda ng tree, oh. Ganda ng tree. Yan na. Tignan mo yung mga puno. White sila ngayon. Nangyayari yan kapag yung ano ba? Hindi ko alam. Hindi ko ma-explain ba't ganyan. Frost. Oo, dumidikit yung frost sa puno, sa mga branches. Super ganda. Nagiging all white sila. Pero ba't dito iba? Hindi dumikit. Okay. Oh, let's go na. We're late pa. School ni ate, kami nakalapit. Pwedeng lakaran ni ate, kaso mabigat yung kanya bag. Kaya di ba ate? Okay, bye-bye ate. Have a great day. Oh, oh yeah. Okay. Bye. Sorry. Oh. Oh, hindi na ako makapag-video. Dahil baka makita ko ng pulis. Dito pala kapag nahuli ka ng pulis na nagse-cellphone, ang multa ay $400. Kailangan may Apple CarPlay na. Kaya kapag may call, hindi lang. Ano ba mga pinagsasabi ko? Minsan hinatid ko rin si baby, si Bunso. Yung school ni Bunso mas malapit, pero pag tinatamad siyang maglakad, hatid pa rin. Or kapag super lamig. Pero today hindi naman masyadong malamig. I'm not sure kung maabutan ko pa siya kasi late kami umalis ni Ate Jazz. Tawagan ko si Mami. Hey Siri, call Janice. So may nagtanong pala sa comment section dun sa last video kung ano daw tong model ng kotse na to, tong blue na car. Tapos kung magkano yung cash price dito sa Canada, and then
magkano yung weekly namin. And then ano pa ba? Yun. So ang model ng kotse na to ay Chevrolet Trax LT. So sa pagkakalam ko dito sa Canada may 5 trim level itong Trax na 2024 pala yung year. Is LT yun sa amin. So nasa middle siya. So I think ang pinakamababa LE, tapos RS, then LT, then Active, then 2RS. Kung sana nakuha ko ng tama. Ang cash price niya nagbabago depende sa location eh. Kasi siguro halimbawa dito sa amin mas malayo, mas mahirap ibiyahe. Ang cash price niya ay nasa $29,000. Compute nyo na lang sa sa pesos. Plus may tax pa yon. So sa pagkakalala ko umabot to ng $40,000 yung total na pinasok sa loan sa bangko kasama yung yung tax. And then ano pa ba? Down payment dito po sa Canada hindi required yung down payment. Gaya nung sinabi namin dun sa vlog. Nung kumuha kami ng kotse sa Pinas, I think nag-down kami ng 20%. And then ang naalala kong interest rate pala doon nung kotse namin is 11%. And then dito nakuha namin to ng 5.99% interest rate annual. So yun po yung sagot sa inyong tanong. Ano pa ba? Walkthrough. Ito kasing Trax. Dati na siyang model pero nagbago siya ng itsura for 2024. Dati mas maliit eh, parang nasa subcompact category ng SUV siya. So ngayon mas pinalaki na siya. So compact SUV na lang ang tawag. Hindi siya hindi siya all-wheel drive or four-wheel drive. Front-wheel drive lang siya. And then kaya rin namin kinuha dahil ito lang yung pasok sa budget. Kaya ang original nga talaga na target namin is Mirage or yung Chevrolet Spark. Kaso walang available. So ito lang yung available. Yan, hatid ko si baby. Ang school niya yun lang pero hatid natin siya. But you need to video nicely. Why? Because I'm the vlogger for the day. So seatbelt. Seatbelt. Video the you. Okay. Also the view. And they say something. Say good morning to them. Oh, look at the tree again. Tree. Big tree. Is that Ian? Who? One of my classmates. Your classmate? Oh, what a bird. It's uwak. Bird. You want me to drop you there or drop you there? They're in front. Like, Closer? yeah. I don't wanna walk. Okay. Show them. Showing you. Show all of them. No. Oh wait, what? I am there. Which one? I want the pink backpack. Who? The one with the pink backpack. Who's that? I am. Your classmate? Oh, show them. Why are you not showing? Because it's obvious that I'm recording. Even so, how will they see the content? Okay, here they are. Oh, Bye-bye. Bye. See, it's so yeah. obvious that. What? But they are in a public place.
Hatid ko na ang mga girls. Super ganda ng mga puno. White. So ayun pala. Nag-green kami. Kaso yung nasa unahan ko, pinagbigyan niya yung dalawang pumatawid. Hanggang sa inabutan na kami ng red ulit. Ganun dito, priority ang pedestrian. Kahit halimbawang nag-green ka na, tapos halimbawa may tumatawid, dapat paanin mo siya, patapusin mo ang tumawid. Dahil kapag nakita ka ng lesbo, lagot ka. Pasok na yung kapitbahay namin. Hindi naman nagtatrabaho na sa bahay. Para papakita ko na rin yung features ng kotse. Ay, anong oras na ba?